At tama nga, nakakita ako ng isang maliit na itim na tuldok sa malayo na mabilis na papalapit sa aming direksyon. Pirata, sigurado akong mga pirata ito. Agad akong tumalikod at tumakbo sa cabin, pa. Mukhang may mga pirata sa Timog Silangan, napakabilis ng kanilang pagdating. Malamang tayo na ang puntirya nila, bilisan mo tingnan mo. Si Lin Zhenghai na groggy pa sa tulog ay biglang napabangon sa narinig. Kinuha niya ang larga vista mula sa akin, tumakbo sa deck at tumingin sa malayo. Ngunit sa kanyang nakita, si Lin Zhenghai ay biglang natulala. 12 ng speedboat, bawat isa ay may sakay na 4 hanggang 5 tao. At lahat sila ay may hawak na armas, mga classic na rifle, AK, at submachine gun. Mayroon pang ang mga rocket launcher, halos sa isang iglap lang. Agad na pinindot ni Lin Zhenghai ang alarmas sa tabi niya, atensyon sa lahat. May mga pirata na sakay ng speedboat na papalapit sa ating direksyon, itodo ang bilis ng makina. Iwasan ang mga pirata sa lalong madaling panahon, lahat sa barko ay nagsimulang magpanik. Gulat na nakatingin sa malayo, mamamatay na ba tayo? Ayoko pang mamatay, sumuko na lang tayo agad. Ibigay na natin ang mga gamit sa kanila, baka sakaling maligtas pa ang buhay natin. Ayokong mamatay, hindi pa nga ako nagkakajowa. Kapitan Lin, bilisan mo kausapin mo sila. Pwede nating ibigay ang pera sa kanila, habang naririnig ang mga nagpapanik na iyak ng mga tao. Manahimik kayong lahat, sa tingin nyo ba palalagpasin tayo ng mga pirata kung magmamakaawa tayo? Pagkasabi niyon, kinuha ni Lin Zhenghai ang satellite phone para humingi ng tulong sa lokal na awtoridad. Ngunit nang marinig ng kausap ang sinabi ni Lin Zhenghai, sinabi lang nito na magpapadala sila ng tauhan para maghanap. Habang naririnig ang tamad at walang ganang boses sa kabilang linya, namutla ang kanyang mukha. Pero hindi niya sinabi sa mga taong nakapaligid, sa halip ay tumawag siya pabalik sa Haizhou military checkpoint. Nang marinig ni Wang Bingyi na humihingi ng tulong ang Yunhai, nataranta rin siya at agad na sumigaw sa sundalong katabi niya. Bilis, contact ka ng lokal na Coast Guard. Tanungin mo kung ano ang sitwasyon, agad namang kumilos ang sundalo sa tabi. Ngunit makalipas ang ilang sandali, sinabi niya, Chief, sabi nila nagpadala na sila ng mga tao. Pero dahil malayo raw, aabutin daw ng hindi bababa sa 4 na oras bago makarating. Pinalo ni Wang Bingyi ang command console, nag-isip sandali at nagpatuloy sa pagsasalita. Bilis, tingnan mo kung may mga frigate na nagpapatrolya malapit sa Yunhai. Sabihin mo na may mamamayan ng Dragon Country na nakasagupa ng pirata at humihingi ng suporta, kinuha ng sundalo sa tabi ang keyboard. Pagkatapos ng mabilis na pagtipa, nalaman niyang ang Fokker Frigate Formation ng Beautiful Country ay nagpapatrolya sa malapit, ngunit nang marinig ito ng kausap, nanunuya itong sumagot. Ang mamamayan ng Dragon Country ninyo ay nasa panganib dahil sa mga pirata, anong kinalaman niyan sa amin? Kung gusto ninyong iligtas namin kayo, hindi naman imposible hayaan ninyong opisyal na mag-apply ang Dragon Country ninyo sa bansa namin. Kapag dumating na ang application, saka kami pupunta para sumagip. Nang marinig ito ni Wang Bingyi, halos maduraj na ang kanyang mga ngipin, naramdaman niya ng malalim ang sakit ng isang mahinang bansa na walang diplomasya. Subalit sa sandaling ito, isang sundalo sa tabi niya ang biglang nagsalita na may halong pag-aalala. Naku, masama po hepe, ang satellite signal natin malapit sa karagatan doon. Biglang na-block lahat ng satellite signal sa lugar ng Yunhai ay hindi magamit. Nang marinig ang ulat ng sundalo, para tinamaan ng kidlat si Wang Bingyi. Namutla ang kanyang mukha, ano pa ba ang hindi malinaw dito? Sila mismo ang pumutol ng satellite signal, sila ang protector ng mga piratang iyon. Sa pag-iisip sa henyong binatilyong iyon, napaupo si Wang Bingyi sa silya. Puno ng matinding kawalan ng pag-asa ang kanyang puso kasabay nito. Sa Yunhai cargo ship, tinitingnan ni Lin Zhenghai ang kanyang satellite phone. Ang mensaheng walang serbisyo ay nagdulot sa kanya ng matinding desperasyon. Lumingon siya sa mga nagpapanik na tao, wala na tayong ibang paraan. Kaysa magpahuli na lang, mas mabuting labanan natin sila. Para bigyan ang mga bata ng kaunting oras para makatakas. Pagkatapos niyang magsalita, isang mas matandang lalaki mula sa karamihan ang tumayo. Oo, tama. Labanan natin ang mga walang hiyang iyon kahit hindi natin sila kaya. Kailangan nating lumaban ng buong lakas para makakagat man lang tayo sa kanila. Hayaan ninyong tumalon agad ang mga bata sa barko at huwag na silang umakyat muli. Ang maingay na cabin ay dahan-daang tumahimik, may kumuha ng bakal na tubo. May dumampot ng kahoy na pamalo. Oo nga. Kaysa maupo at maghintay, mas mabuting labanan natin ang mga walang hiyang piratang ito. Nakita ni Lin Zhenghai na hindi na nagpapanik ang mga tao, na isip niyang mag-iwan ng huling salita sa kanyang anak. Ngunit nalaman niyang wala na ito noong lalabas na sana siya para hanapin ito. Pumasok ako sa cabin, tumingin ako sa lahat at sumigaw. Huwag po kayong mag-alala, kaya nating harangin ang mga pirata. Agad na napatingin sa akin ang lahat, tumingin ako ng seryoso kay Itay.
Itay, sinabi ko na sa iyo. Ang mga armas na ginawa ko ay hindi modelo totoo ang mga ito matapos sabihin iyon. Inilipat ko ang 2 kahon sa gitna mula sa isa sa mga kahon ay kumuha ako ng isang machine gun. Pagkatapos kumuha ako ng mga mahahalagang pyesa mula sa kahon sa tabi nito. Mabilis kong binuo ang machine gun, pakiusap mga nakatatanda, maniwala kayo sa akin. Hindi ko isusugal ang buhay ko at ang buhay ninyo, ang mga kabataan, sundan ninyo ang ginagawa ko. At buuin ang lahat ng pyesa sa loob ng kahon, puno ng hindi makapaniwalang tingin ang mga tao sa barko. Ngunit pinilit nilang isantabi ang pagdududa sa kanilang mga puso at nagsimulang kumilos kasabay nito. Sa karagatan, isang grupo ng mga pirata ang masayang nagpapatakbo ng kanilang mga speedboat. Puno ng kabaliwan at pananabik ang kanilang mga mata, subalit nang ang kanilang mga bangka ay malapit nang umabot sa 3 nautical mile mula sa cargo ship, ang mukha ng isa sa mga tagabantay ay nagbago. Dali-dali siyang tumakbo sa kanilang hepe na si Hassan Sola at iniulat ang kanyang nakita. Si Hassan na may sigarilyo sa bibig ay kinuha ang larga vista mula sa pirata sa tabi niya at sumilip. Agad na kumunat ang kanyang noo, bakit may kanya ng barko sa barkong ito? At marami pang taong nag-ooperate ng mga machine gun, hindi ba't sabi ninyo cargo ship lang ito? Ngunit nang tingnan niyang maigi, tumawa si Hassan. Kahit na may hawak silang mga baril, halatang nagpapanik sila. Yung iba nga wala man lang baril, hawak nila tubo lang na bakal. O kaya pamalong kahoy. Naramdaman ni Hassan na parang nabasa na niya ang lahat. Lalong naging sabik ang ekspresyon sa mukha niya, casual niyang ibinaba ang larga vista at ngumiti. Huwag kayong mag-alala, sinusubukan lang tayong lokohin ng mga tanggang to. Kahit may hawak silang armas, kitang-kita sa mukha nila ang takot. Yung iba nga pamalo lang ang hawak para magmukhang marami, halatang panlinlang lang. Ewan ko kung saan nila nakuha yung mga props na yan, mga kapatid sugod. Ipakita natin sa kanila kung ano ang tunay na baril na intindihan ng mga alagad na pirata. Lalo silang humanga kay Hassan at pinaharurot ang mga speedboat papunta sa Yunhai-hao. Samantala sa cargo ship na Yunhai-hao, pagkatapos kong ipamahagi ang mga machine gun para sa depensa, pumunta ako sa inihandang weapons command room. Ginamit ko ang radar para i-lock ang mga target na naghihintay na pumasok sila sa patibong. Sayang lang at minadali ang paghahanda ngayon, walang infrared sensor at face locking system. Pangkalahatang direksyon lang ang kaya kong puntiryahin, hindi ito ganap na tataman ng eksakto. Pero sapat na to para sa mga piratang to. Sa wakas, nang nasa 2 hanggang 300 metro na lang ang layo ng mga speedboat, nagsimula akong magbilang, sa isip ko 5, 3, 2, 1. Pagkatapos ng pagbibilang ko, gumawa ng mekanikal na tunog ang mga kanyan sa deck at sunod-sunod na nagbuga ng apoy at bala. Yung mga speedboat na namumuna at pinakamabilis agad-agad na sumabog. Isang malakas na pagsabog ng apoy ang naganap sa dagat, sa isang iglap lang natupok ang mahigit 10 sa mga speedboat nila. Natulala ang mga natirang pirata sa nangyari, yung iba hindi na nakakilos para bumalik. Sa sobrang takot ay nagkagulo sila at nahulog sa dagat. Ilan lang ang nakatakas sa sobrang taranta, wala na ang tapang na dala nila kanina. Hindi makapaniwala ang lahat sa Yunhai-hao habang pinapanood ang nangyari, at pagkatapos ay nagsigawan sa tuwa. Nanalo tayo, totoong nanalo tayo. Naitaboy natin ang mga pirata, totoo ang mga armas na ito. Totoo nga, hahaha, hindi na tayo mamamatay. Hahaha, ang bilis tumakbo ng mga piratang yun. Hindi man lang ako nakaputok ng baril, ang lahat ay nalunod sa sobrang saya dahil nakaligtas. May tumatawa, may umiiyak, hindi nawawala ang takot, nalilipat lang. Sa kabilang banda, ang mga piratang tumatakas ng buong bilis ay hindi pa rin makabangon sa pagkabigla. Mga demonyo. Lahat ng taga-Longguo ay demonyo, sobrang nakakatakot. Gusto ko nang umuwi kay inay. Hawak-hawak ni Hassan ang kanyang hita na may tama ng bala. Habang tinitiis ang matinding sakit, kinuha niya ang kanyang satellite phone. Nang magkaroon ng signal, agad siyang tumawag sa isang numero. Boss, sa tingin ko na double cross tayo. Malinaw na sinabi nilang merchant ship lang, pero isa pala yung nakakatakot na nagkukunwaring barkong pandigma. Walan tayo ng mahigit 20 speedboat at halos 100 katao. Ang boss sa kabilang linya ay iniikot ang kanyang red wine habang nakikinig sa ulat ni Hassan. Agad siyang nagalit, naglakas loob ang mga gagawang yun na bigyan tayo ng maling impormasyon. Ibalik mo ang mga tauhan mo para magpahinga, ako na ang pupunta at kakausapin sila. Pagkasabi niyan, direkta niyang tinawagan si Ross Coleman, ang commander ng Fokker aircraft carrier. Subalit nang marinig ni Ross na may mga armas ng barkong pandigma sa barko ng Longguo, agad na nagliwanag ang kanyang mga mata at hindi pinansin ang tanong ng kausap. Agad niyang ibinaba ang tawag at nagbigay ng utos sa Falk Frigate Fleet. Umalis kayo ngayon din at pumunta sa lugar ng Yunhai cargo ship ng Longguo. Ginawa ng mga Hangul na iyon na military frigate ang isang merchant ship labagian sa international treaty. Pumunta kayo roon, kumuha ng litrato bilang ebidensya at pagkatapos ay palubugin nyo sila.
Kunin ang mga kargamento pagkatapos ibigay ang utos. Humalakhak ng malakas si Ross at sa mga sandaling iyon sa Yunhai. Pinapanood ko ang mga taong nagdiriwang nang bigla akong may naalala. Sa dati kong buhay matapos ang sinapit ni Papa at ng iba pa noong 2007 palagi kong sinusubaybayan ang balita tungkol sa Gulf of Aden. Noong bandang 2010 may mga sabi-sabing kasabwat ng mga pirata ang mga bansa sa kanluran. Idagdag pa ang biglaang pagkawala ng satellite signal kanina, mahirap na hindi ka magduda. Bilis itigil nyo yan, baklasin ang lahat ng kanya ng barko. At pagkatapos lang naming magbaklas natano namin sa malayo ang Falk frigate ng mga Amerikano. Papalapit mula sa malayo sila na nga itong mga panggulo. Bigla akong nakaisip ng isang magandang ideya. Tumingon ako kay Papa, bilis magpadala ka ng isang open code telegram. Sabihin mo lang salamat sa warship ng mga Amerikano sa lahat ng ginawa nila para sa amin. Gagawin namin ang lahat para magpasalamat sa kanila at tandaan na magpadala ng maraming kopya. Nang marinig ito natigilan si Lin Zhenghai. Ang iba sa pamilya Lin ay natulala rin, tayo mismo ang nagtaboy sa mga pirata. Bakit natin sila pasasalamatan nang makita ang reaksyon ng lahat? Hindi